sa Sunday or bukas, malalaman po natin kung si Senador Amy Marcos, ang nakakatandang kapatid ni Pangulong Marcos, ay kakampi pa o hindi na sa ng kasalukuyang administrasyon. Alam niyo bakit? Kasi nga po, tulad ng aking naunang sinabi doon sa nakaraang mga video, meron pong paglulunsad ng bagong Pilipinas na gagawin sa Luneta, Quirino Grandstand na mga bandang alas 2, alas 3 ng hapon, magsisimula ng Sunday. Bukas nga po yun. So, dito, kaya natin po sinabing malalaman dahil pag si Senador Amy Marcos ay hindi dumalo sa paglulunsad na ito na pangungunahan ng kanyang kapatid, ang ating Pangulong Marcos, at mga naniniwala sa bagong Pilipinas, ibig sabihin talagang hindi na siya kakampi sa pagbabago at ng gobyerno ng kanyang kapatid. Diyan natin masusubukan kasi yung paglulunsad ng bagong Pilipinas ay halos katunog noong bagong lipunan na inilunsad noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ngayon, dahil under President Marcos Jr., bagong Pilipinas ang estilo, ang gusto niya. At marami pong tao ang pupunta dyan sa Luneta Grandstand na mga taga-suporta, government employees, pribadong sektor, o lahat na naniniwala sa pagbabago or bagong Pilipinas under President Marcos. Okay? Ang hindi dadalo at hindi makikita diyan sa rally yan or malaking usapang yan o meeting na yan ay nagpapatunay na sila ay kung hindi man kalaban o hindi nila pinapahalagahan ang bagong Pilipinas na programa ng Pangulong Marcos. Yun lang po yun. Pasintabi na. Kasi kung ikaw ay talagang sumusuporta sa pagbabago, sumusuporta sa bagong Pilipinas under President Marcos, aba magpapakita ka dyan. Kung ikaw ay government official, ikaw ay senador, congressman o local official. Kasi open po yan na ilang linggo na araw ng pinag-uusapan na gagawin nga po sa Luneta. Kaya yan yung ating aabangan, hindi lang yung magiging speech ng Pangulo, kung hindi ating abangan sino-sino ang mga personality sa politika, sa business siguro, at non-government organization ang lalahok, sasama, magpa-participate, magkakaroon ng mga kinatawan na ipapadala dyan sa rallying ito sa Luneta. Yan po yan. Kasi kahit mga taga-probinsya pwede ho magpunta, hindi lang ho taga Metro Manila dahil pinapanawagan. Ilang araw na hong sinasabi yan ng Presidential Communication Office na yan ay mahalagang paglulunsad. At mismo ang Pangulong pupunta ron. Kaya ating aabangan kung ano ang kanyang magiging mensahe. At sino ang mga pwedeng dumalo ron. Okay? Kaya ako nabanggit, pasintabi na si Senador Amy doon sa kanyang mga followers, supporters, yung mga ayaw kay Amy o pabor kay Amy, kasi siya'y kapatid. Marcos siya. Kapatid siya. Itong sinusulong ay bagong Pilipinas. O di ba? Pag hindi siya dumalo, pagdududahan na. Magiging positibo na ang tingin ng tao na siya ay hindi na maka-Marcos, baka maka-Duterte na nga. Katulad ng kanyang laging sinasabi, na kahit siya ay mag-isa, hindi niya iiwan ang Duterte. Bakad mo siya. Tingnan natin. Ikaw rin, Amy, paalaala ko lang, nung nakaraang survey, binanggit ko na nung 2 days ago ang resulta ng survey, number 9 ka na lang. Halos number 10 ka na lang sa survey. Wala ka na sa top 5. So, ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon, hindi tanggapin ng tao. Lalo na ng mga Marcos supporters at Marcos loyalists. Kasi dapat, tumutulong ka sa iyong kapatid sa ating administrasyon. Pero lagi mo sinasabi ay kay Duterte ka. At maraming programa ang kasalukuyang gobyerno abay kinukontra mo. Ngayon nga, ini-extend na nga ng Pangulo yung usapin tungkol sa modernization program, pag-update ng mga pampublikong sasakyan, pagpapalakas ng kooperatiba, binibigyan ng chance hanggang March 31. Abay, ang sinabi ni Amy, maiksi raw, hindi raw enough yung 3 months. Ilang extension na ito? Dekada na nga yung modernization program. Sa nakaraang administrasyon, nagsimula na yan.
pinag-usapan na ngayon bago ng administrasyon at gagawin talaga para ma-update ang ating mga public transport. So, kaya nga ini-extend ng 3 buwan para mabigyan ng pagkakataon. Sasabihin mo, hindi pa sapat yan. Kung gusto mo, tuloy-tuloy na lang na ang masunod ay ang mga public transport na talagang ayaw nilang maging moderno, ay hindi pwede naman yon. Kasi programa ng gobyerno dapat sinusundan, dapat tinutulungan, dapat ipinaglalaban dahil ang programang yan ay papabor sa nakakarami. Gaganda ang imahe ng Pilipinas, magaling ang public transport, magiging malinis ang hangin kasi maayos na ho yung sasakyan. Hindi katulad ngayon, napakadumi ng usok ng mga public transport. Pasintabi na hindi ko nilalahat, dulot ng kalumaan at kulang sa maraming mga bagay. Kinukontra mo na naman yun. Isa lang ito sa marami mong pagkontra, Senador Amy Marcos. So, bahala ka. Pag tinuloy-tuloy mo yan, ilang tulog na lang, ilang buwan na lang. Mag-i-eleksyon na naman kasi 24 na ngayon, 2025, re-electionist kang senador. Pag hindi ka nagbago at nanatiling panay ang batikos mo, panay ang pagkontra mo, sa iyong kapatid, sa ating administrasyon, patuloy na mawawala ng tiwala at magagalit sa iyo ang Marcos supporters, Marcos loyalists at yung mga silent majority na naniniwala sa good governance, naniniwala sa mga programa at ginagawa ngayon ng gobyerno. Kasi talaga namang sa tingin ng mga silent majority, mas matino ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraan. Sa style ng management, sa style ng pakikitungo sa tao, sa style ng pakikibagay at pakikipagkaibigan, independent foreign policy. Ibang-iba ito kaysa nakaraan. Yun ang mahirap gibain at mahirap pong ibaliwala. Okay, paalala lang. So, muli, dahil ako'y naniniwala, kailangan talaga ay bagong Pilipinas, magbago, bumangon ang Pilipinas. Nauna. So, suportahan po natin itong malaking rally ito ng gobyerno para opisaling simulan ang magandang programa at kung papaano gagawin yan, makinig tayo sa magiging mensahe ng ating Pangulo at ng iba pang magsasalitang bibigyan ng pagkakataon yan po sa rally yan sa Quirino Grandstand sa Luneta, January 28. Ayan, 2:00 ng hapon o tanghali pa lang ho, umpisa na yan ang pag-deployment ng mga tao. Ang sabi ng MMDA, mga 4,000 hanggang 4,000 to 6,000 na mga sasakyan ang aasahan nilang darating, hindi lang taga Metro Manila, kung hindi taga Central at Northern Luzon na magpa-participate, galing kung saan-saan ang galing, magpa-participate dito sa ilulunsad na programang ito ng gobyerno. Abangan at susubaybayin natin yan. Kung magkakaroon ng pagkakataon at makita natin maganda ang mga galawan sa audio at video, try nating i-live yan. Hindi ako nangangako, pero itatry nating i-live yan. Kung hindi man dito sa MA Pinoy TV, ay doon sa aking isang channel, ang Mike Abe Opinions.